Yahoo! Hello, hello, hello mga masters at mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung sama kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan nyo muna kami ni G, the Green Girly Cutie Patuti Iguana. Nabatiid po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At welcome po sa another episode po natin. Fifth day na po natin ito ng ating Masters Trivias na we discuss po tayo ng 27 na mga health and natural tips na ito po ay scientifically proven and tested, and of course meron po siyang tinatawag na evidence-based po siya. So may mga ebidensya po at siyempre ito po ay pinag-aralan talaga. Ayan, si G natin ay inaantok na naman. Nako. Alright, so for now, we are just recording here. This is a continuation of yesterday. The same lang din na same topic na po tayo. Pero syempre, na-number, ano na po tayo? We're already in number 15. We're already in number 16 na po tayo, mga masters. 16. Alright, so 16 is already like already halfway kasi 27, 16. Okay na po yan. So for now, before we start, may I ask for your thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm. Magsispray muna tayo kay mga kay G natin before tayo mag-start ha. Para siya po ay moist na moist po at hindi po siya antukin. Ayan, kailangan po ng G natin yung spray. Gusto po ni G natin yan yung spray at iinom po yan ng tubig. Ayan mo. Ayan, gustong-gusto niyo po yan. Alright, sa mga masters and mga ka-G, tayo po ay mag-proceed sa ating topic na ha. At 17 na tayo ngayon. Alright. Number 16 pala. So, please don't forget to like, share, comment, and subscribe ha. At ano niyo po, for more updated contents. Siyempre, full bell notification. Number 16 is use extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil is one of the healthiest vegetable oils you can use. Okay, this is according to the article I'm reading. It's loaded with heart-healthy monounsaturated fats and powerful antioxidants that have anti-inflammatory properties. Sino ba sa inyo dyan yung palaging may mga swelling, may mga inflammation, and of course, yung mababa yung kanyang mga immune system? Who among you here have a low immune system? And those with arthritis, those with inflammations, or whatever part of your body that swells or has inflammation. Okay? So, extra virgin olive oil may benefit heart health. Maganda po ito sa ating heart. And it also, as people who consume it have lower risk for dying from heart attacks, strokes, and according to some evidences. So, yung mga tao, yung mga consumers nito na nagtitake na medyo may problem po sa kanilang na ito po ay nakapre-prevent pala na mamamatay. It lessens your rate of or chance of dying through heart problems. O, diba? Sino ba sa inyo diyan ang ayaw magkaroon ng health problems or mag-lessen or gumaling ang kanilang mga health problems? So yung extra virgin olive oil po is one of the good remedies po dyan. Number 17 po mga masters and mga ka-Gs, minimize your sugar intake. Minimize your sugar intake. Added sugar is extremely prevalent in modern food and drinks. Hindi siya maiiwasan, lalo na po sa ating mga pagkain ngayon, lalo na kung ikaw po ay kumakain sa labas at umu-order palagi. Diba, mga masters? A high intake is linked to obesity, type 2 diabetes, and heart disease. So, sino ba sa inyo dyan ang malakas kumain ng mga sweet and high sugared foods? Yan po mga masters, kailangan po natin yan
i-control at iwasan. Kung maaari po ay kailangan nating intindihin ng husto at kailangan natin gawin talaga ito dahil po ito po ay malaki ang chance na tayo ay magkakaroon ng mga malulubhang sakit. Pag tayo tumanda, there's gonna be a higher risk of having a lot of complicated health diseases if we are fond or we get hooked to high sugar intake. Alright, so the dietary guidelines for Americans recommend keeping added sugar intake below 10% of your daily caloric intake. So, kailangan talaga yung sugar is very low, mga masters. Okay? Subukan po natin talaga na iwasan po ang sugar, ha? Hindi mo si G natin, ang laki-laki na ng G, oh. Very big girl na talaga si G natin, mga masters. Ayan. So, next is, of course, ang sabi ng World Health Organization, nagre-recommend po sila that slashing added sugars to 5% or less of your daily caloric intake or daily calories for optimal health. So, mas maganda kung mababa pa kaysa sa 10%. So, 5% is even better. Babang masters and mga ka-G, di ba? Maganda talaga pag mababa ang ating sugar intakes. And of course, lastly for this day is limited refined carbs. Ayan po, limited refined carbs or carbohydrates. Not all carbs are created equal. Not all carbohydrates are created equal. Refined carbohydrates have been highly processed to remove their fiber. So mga refined na talaga, yung makikita niyo pong puting-puti na talaga at parang hindi na siya matigas, o di ba? Pag medyo soft na po siya, maputi-puti na po siya at very soft talaga, yun refined, tinatawag na refined. Sila po ay nawawala na po in the process that was done. They already lost a lot of fiber. So we will not be able to benefit from it because we eat bread and we eat these kinds of grains or these products for us to benefit the fiber. Kailangan natin ng fiber para sa ating digestion. But what happens is we're stripping off the fiber when the process of this refining this kinds of food happens. Okay, so sayang lang talaga. They're relatively low in nutrients and may harm your health when eaten in excess. So, pag excess or kada marami yung consumption mo nito, hindi din po ito healthy at it can cause a lot of health and digestion problems na rin po. Kasi po, these food are supposed to be eaten with fiber. Pero po ito po ay tinanggalan ng fiber dahil po mas gusto nila yung refined, yung magkaganda-ganda patingnan at pabilis po makain. So, the easier you chew, kasi syempre soft na po siya, at magandang tingnan kasi malinis, puti, yun. Hindi na po siya dark, hindi na po siya matigas. Yun. So they're doing that just for our own pleasure. So nawawalan po siya ng sustansya dahil po ito po ay tinatanggalan. Okay? So most ultra-processed foods are made from refined carbs like processed corn, white flour, and added sugars. So, lahat po nito ng mga nabibili natin sa mga department stores or halos lahat, hindi naman lahat-lahat halos lahat po ng mga easy to digest, easy yung mga, halimbawa mga cornflakes, yung mga instant cereals, at saka mga instant na mga pagkain, plus yung mga noodles, of course, yung mga, lalo na talaga yung mga oatmeals na 2-minute lang, lalagyan mo ng tubig, mga ganon. Ayun. At saka yung mga tinapay dyan na mga siniserve sa restaurants na white breads. Yung mga hindi restaurants, na mga fast food chains. Okay, mga fast food na mga tinapay. Most of the time po sila ay bleached na po at siyempre refined na po siya.
At yung mga asukal po na mga refined, hindi lang po yung white sugar cane ha, yung iba't ibang klaseng mga sugar sources dyan na refined. Mas maganda po yung mga muscovado, mas maganda po yung mga dark colored na mga sugar instead of white or clean na mga sugar. At syempre sa bigas din, ganun din sa bigas mga masters, the whiter the more refined the bread, the rices, and then po nag-undergo na rin po siya ng mga different processes. Okay, so studies show that the diet high in refined carbs may be linked to overeating. Mas madaming kakainin mo kasi mas madali ka rin gutumin at very easy to eat po siya. So that's why hindi mo na kailangan nguyain. So parang pasok na lang po sa bibig natin. Hindi na po natin ito inunguya. And of course, weight gain. Weight gain po isa sa mga effects po nito. And chronic diseases like type 2 diabetes and heart disease. So diabetes pa rin at saka heart diseases. Ganun pa rin po ang kanilang mga health issues na mabibigay sa atin. Anyways, ayun po, 12 minutes lang po tayo at kahapon po ay nag-premier marathon po tayo sa Bahay Kulitan at maraming salamat po sa lahat ng mga nag-support and thank you sa inyong mga pag-join sa kantahan, pag-akyat at syempre mga pakulay nyo sa lahat ng mga host. Hindi lang po para sa akin pero sa ating mga kasamahan na nag-host din po kahapon. Again, thank you so much from the bottom of our hearts. In behalf of all the members of Bahay Kulitan, this is your Master Worm. Nagpapasalamat talaga. Siyempre kasama natin si G, the green girly kitty patuti iguana. Yun po, nakikinig po yan kay daddy niya. At buong araw din po kaming nasa labas. For now, goodbye. At thank you so much. This is your Master Worm. God is great. Yahoo!